Pagod ka na ba sa mga scam at paasang pangako online? Aminin natin, sawang-sawa ka na sa mga post na nagsasabing kumita ng 50,000 pesos sa isang linggo gamit lang ang cellphone mo. Siguro sinubukan mo na ang dropshipping, affiliate marketing o maging Amazon FBA, pero natuklasan mong hindi pala ito kasing dali ng sinasabi ng mga gurus sa TikTok at YouTube. Nandito ang video na ito para hindi ka masayang sa oras at pera. Sasabihin ko sa iyo ang totoong diskarte kung paano ba talaga kumita online nang hindi ka nabubudol. Manatili hanggang dulo dahil may surprise ako para sa iyo. At prangkahan tayo, wala akong ibebenta sa iyong mahal na course. Ang realidad, bakit hindi ito gumana sa iyo dati? Gaya ng marami, dumaan din ako sa phase na sumubok ng kung ano-ano. Nag-Fiverr ako pero walang kliyente. Nag-trading ako pero naubos ang ipon ko. Nasunog ang account, ika nga. Ang tanong ko noon, bakit sila yumayaman pero ako hindi? Ang totoo, gumagana naman ang mga method na ito. Pero may tinatawag na learning curve. Kailangan mong pag-aralan ng malalim. Nangangailangan ito ng matinding commitment. Hindi lahat ng paraan ay sulit sa oras at pagod na ibibigay mo. Matapos kong i-analyze ang lahat, heto ang dalawang business na talagang may potensyal para sa atin. Number 2, Kindle Publishing, Amazon KDP. Imbes na magbenta ng physical na produkto na kailangan pa ng shipping, bakit hindi digital books? Paano ang diskarte? Mag-publish ka ng mga simpleng libro sa Amazon KDP, low-content books. Anong klaseng libro? Pinaka-effective dito ang mga journals, diaries, coloring books o mga funny notebooks. Ang free marketing, gamitin ang TikTok. Mag-post ka ng 2-3 video sa isang araw na pinapakita ang aesthetics ng libro mo. Kapag nag-viral ang isa, sunod-sunod na ang benta niyan. Sample nakita. Kunwari, ang profit mo sa isang libro ay $16, mga 900 pesos. Kung mag-viral ang TikTok mo at magkaroon ng 100k views at 1% lang ang bumili, may kita ka agad na $7,000, nasa 390,000 pesos plus. Isipin mo, halos wala kang nilabas na puhunan kundi sipag lang sa pagpo-post. Number 2, ang hari ng online business, ang YouTube. Para sa akin, ito ang the best. Bakit? Dahil kahit tulog ka, kumikita ang videos mo. Ang kitaan sa pamamagitan ng ads. Dito papasok ang CPM, bayad ng advertisers, at RPM, ang tunay na kitang mapupunta sa bulsa mo. Paano magsimula? Pumili ng niche o paksa na patok. Halimbawa, financial advice, tech reviews, o kaya stoic philosophy. Ang sikreto, hindi kailangang perfect ang editing. Ang importante ay ang CTR o kung ikiklik ba ang thumbnail mo at audience retention, kung tatapusin ba nila ang video mo. Kung seryoso ka, pwede mong gawing passive ito balang araw sa pag-delegate o pag-hire ng editor at scriptwriter habang lumalaki ang channel mo. Paalala, walang easy money sa mundo. Gagana lang ito kung handa kang magpuyat at mag-aral. Huwag kang maniniwala sa mga salitang automatic, guaranteed, easy, or risk-free. Sa negosyo, laging may risk. Pero sa tamang awareness, mas madali mo itong malalagpasan. Gaya ng pangako ko, may inihanda akong file, isang cheat sheet kung saan inanalyze ko ang lahat ng online businesses para hindi ka na maligaw. Click mo lang ang link sa description. Ano ang experience mo sa mga online racket? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. See you sa susunod na video.